guys, ayan na nga, balik na tayo sa ating storytelling. Good afternoon amigos and amigas, welcome back to my YouTube channel. Wow, look at this river guys, this place. You know what happened here during typhoon? I think as I can remember, the typhoon named Goring, and we asked, there's a guy there before that taking his carabao for wash, for a bath, and we asked him about the during typhoon past few weeks ago or week ago, I mean, he said according to him, during that time of that day, that the water here is so very strong and big, and he said that water is, did you see that bamboo tree in there across this overflow? The water is from the river is up to there on that part of that bamboo tree. See that? Wow, it means the water is so really big. Yeah guys, napakalaki talaga ng tubig, at hanggang din daw doon, yung nakikita nyo yung mga maliit na tindahan na yon tindahan na yon, hanggang doon daw ang tubig. At yan o, kita nyo may mga basura na nakasampay sa mga puno. So ang tubig pala nung nakaraan na merong bagyo, hanggang dyan yung tubig. My God, sobrang laki. Grabe. Yan lang yung masasabi ko. Wow, super, because it's a super typhoon guys, you know. So I cannot imagine that how big is that water. Wow, in real. But during the days that there's a bad weather, we never go out from our house. We didn't able to go out because, you know, for our safety. And wow, I can hear during at night when we are inside of our house, ang naririnig ko na lang guys ay yung malakas na yung sound ng yung hangin, at saka yung nakikita ko yung mga, alam niyo yung mga kidlat, ang lala. Wow, para siyang ang bagsik talaga ng mga kidlat guys, alam nyo. At takot na takot ako ng mga araw na yon, kasi matakotin ako sa sa kulog at sa kidlat, kaya ganon. Pero yung ko lang talaga, nung pagkadating namin dito, hindi pa naman namin natatanong si Manong or yung guy, hindi pa namin siya natatanong. Wait lang guys ha, upo muna ako dito ha, para mas lalo akong komportable na mag chikahan sa inyo mga amigos at sa mga amigas. Ang init dito ako nakaupo. Ayan. Paupo ako dito. Nasa gilid ako ng itong overflow na to. Ayan yung tubig mula dyan. So imagine niyo yung sobrang laki ng tubig. Kita nyo ba yung kawayan na yan? Yung puno ng kawayan na yan, ayan, nakikita nyo, no? Diba, kita nyo kung hanggang saan yung mga basurang yan, yung mga plastic na yan na nakasabit dyan. Ibig sabihin, yan, ganyan kalala yung yung masamang panahon na yun, yung laki ng tubig dito. Hala, nakakatakot siya. At saka merong mga bahay dyan, banda doon, merong mga pamamahay. Parang, iwan ko anong pangalan ng
lugar ng barangay na ito, guys. Pero nakakatakot. Nakakatakot isipin lang na yung malapit ka sa ito, suba. Yung suba ito sa amin. Malapit ka sa ilog, tapos pag yung ganon, may super typhoon, may bagyo, at saka dito, malapit ka dito nakatira, at saka yung talagang makikita mo talaga ang baha, ang laki ng baha, ang laki ng tubig, ang lakas. Ewan ko lang, hindi ko ma-imagine kasi nakatira din naman ako dati sa parang ganito din siya, pero hindi kami malapit sa ilog. Hindi kami malapit sa ilog. Mga ano lang, yung mga sapa-sapa lang, mga ganon. Pero guys, nakakatakot siya isipin. Ganito pa nga lang yung tubig. Matatakot ka na. How much more pa, diba guys? How much more pa yung pag nakikita mo sa personal talaga ng dalawang mata mo, yung lakas at saka ang laki ng baha. Minsan na akong yung wait lang guys para makita nyo rin yung pagmumukha ni Inday. I-reverse ko muna yung camera para makapagtsikahan tayo na yung guys, yan na nga, makita nyo talaga tayo sa ating storytelling. Noon kasi ano ko lang sa inyo, kwento ko lang sa inyo yung nangyari. Dati naligo kami sa ilog noon. Past na yun, pero syempre kwento ko lang para lang maano niyo yung bakit ako may fear kasi lagi ko sinasabi sa mga previous vlog ko, pag pinanood nyo, lagi ko yun doon sinasabi na takot ako sa ilog, takot ako sa magalaw ng tubig. Maliligo ako pag sa swimming pool, pero guys, takot talaga ako sa mga ilog pero parang napubya na ba ako doon sa nangyari na naligo kami. Okay siya yung panahon. Parang ganito din siya yung panahon noon nung naligo kami. Pasensya na kayo guys sa kuhana, nakaganito ako kasi nabababa lang namin sa motosiklo. Napadaan lang kami dito sa overflow na ito. Lagi naman kasi kami nadaan dito, pero this time naisip ko na sige mag-try dito Nandun yung pala yung yung partner ko, yung kasama ko na nag-film din, YouTube vlogger din. Parehas kami YouTube vlogger, pero sana guys, supportahan nyo. Singit ko lang, sana supportahan nyo ako guys. Small YouTuber. Sana dumami pa yung subscriber ko kasi ano man guys sabihin, pero talagang sabihin ko na wala na talaga. Ito na lang talaga yung way na isip kong paraan na sana one day ay mag-monetize din ako, makaabot ako ng 1,000 subscriber na pinapangarap talaga ng lahat na nag-YouTube na kagaya ko na pa lang, yung nagsisimula pa lang journey as YouTuber. Sana guys, supportahan nyo ako. Malaking tulong na po yan sa akin guys na mag-subscribe kayo sa aking channel. Isa po akong Ilongga, nakatira ako dito sa Negros Occidental, sa maliit na bayan. Hindi po ako city girl guys. Singit ko lang din yung kwento ng buhay ko. Nakuha ako sa hirap, at saka yung family ko dati, ang papa ko isang farmer, pero wala na akong papa, namatay yung papa ko. At saka nung namatay yung papa ko, naghirap talaga kami guys. As in naghirap talaga kami. Ayoko talagang ikwento guys sa inyo yung mga naranasan ko sa buhay, nahirap. Kasi tuwing maalala ko yung naisip ko yung lahat ng hirap na pinagdaanan namin, naluluha ako kasi maisip ko ba na yung iba
sobrang swerte nila, sinsya na kayo guys kung emotional ako kasi ganun ako pag mababaw lang yung luha ko, kaya nagkukwento ako ng medyo mahirap na karanasan na naranasan ko. Ganun talaga, hindi sa nagdadrama ako o nagpipiling ako ba yung masasabi mo na ginagamit ko yung mga ganyan. Talagang nagpapakatuo lang ako sa damdamin ko guys. Mababaw lang talaga yung feelings ko, yung pag emotional ako. Mabilis lang yung luha ko ba, kasi sobrang hirap talaga. At siyempre mangangarap ka talaga na sana one day makaahon ka rin, pero hanggang sa ngayon wala pa din, ganun pa rin. At siyempre hindi ka naman yung edad mo hindi bumabata, papunta ka na yung matanda ka na ng patanda, yung naiisip mo pa na kailan din ba darating sa iyo yung ganyan na buhay na kahit nung maliit ka pa, simula nung maliit ka pa ay iniisip mo na someday, diba ganun yung mga bata guys, someday paglaki ko ganito ganyan, magiging mayaman ako, magiging maganda yung buhay ko. Pero parang hindi ka blessed na magkaroon ng ganon. So yun, parang may lang sa akin na ba't hindi mo subukan na mag YouTube. At saka sabi ko, kasi ako guys, yung mahiyain ba ako, sa totoo lang pag nasa public place ako, alam nyo guys, nahiya ako mag-vlog, nahiya ako magsalita, kasi yung bang naunahan ako ng yung isipin ng ibang tao na yung parang yung tawag dito, ka ba yung yung sinasabi niyang iba na trying hard, kasi kung minsan alam nyo nag-i-English din ako, minimix ko yung lingwahe ko, kahit alam ko naman kung minsan mali yung mga pronunciation ko, mali yung grammar ko, mali yung pagkakabuo ko ng sentence. Alam ko din naman yon, kasi hindi naman po tayo perfecto guys, diba? Hindi tayo perfecto. At ganun nga, magkakamali talaga tayo kahit sa salita lang. Kaya sana wala na lang sanang salita na ba yan, trying hard. Pasensya na guys, kasi naisip ko lang yung na baka ganun yung naisip ng iba, kasi ginagawa ko lang naman yon para mapaganda ang aking video, kasi hindi naman kasi guys puro Pilipino yung nanonood ng YouTube, diba, ng channel. I don't know kung basta ganun, parang hindi naman ganun na isipin mo na lang na puro Pilipino yung manonood at maintindihan nila. Meron din siyempre nanonood na mga foreign countries. I will talk in English na naman guys. There's some viewers and audiences or subscribers also maybe that I have that I want also them to understand what I am talking about on my video. That's why sometimes I'm talking in English. There's some friends of mine telling me that why don't you talk naturally in our language. I tell them that well, I got also some foreign subscribers, foreign audiences. What if they cannot understand what I'm talking about in my vlog? So they will not watching my video, because
um, they don't understand me. They don't understand what I'm chanting in there on my video. So what's the point that they will watch my video, right? So I have to talk English as kaya ko, ganun parang ganun ang ibig sabihin, guys. As much as I can, I will talk in English. Pag hindi ko naman na kasi kaya, guys, na parang pag hindi ko naman na kaya na magsalita ng English, sinasabi ko na lang sa Filipino. So ayan, guys, pasensya na kayo kung medyo may drama-drama na na kasama yung aking vlog for today's video. Pero be happy lang tayo, guys, and be always positive. Sooner or later magkakaroon din ako ng maraming subscriber. Positive lang, maraming subscriber, maraming supporters, maraming followers, maraming manonood sa aking video. So guys, I hope you like and subscribe my video, my channel, I mean. And please, if you have time to comment, you can comment also. You can leave me a comment and suggestions. At smile lang tayo always, guys, kahit na medyo may mga pinagdadaanan tayo na kahirapan sa buhay. Okay lang, sige lang, keep smiling at think positive always. Ganun talaga ang buhay ng tao. Sabi nga nila, ang buhay ay parang bilog daw, yung umiikot lang. Minsan nasa taas ka, minsan naman nasa baba ka, diba? So good vibes lang palagi, guys. Always be happy and always positive. So I hope you guys enjoy watching my video, and please subscribe to all my old and new subscribers. Thank you so much that you are still there and watching my videos. And I hope for some new viewers of mine that don't yet subscribe to my YouTube channel, please subscribe. I do appreciate it, and it's a good help. It's a good help for me to gain more subscribers on my YouTube channel. Thank you so much for watching, guys. Ano pa sasabihin ko? And God bless, take care, and always remember, guys, train your mind to see the good in every situation, and just be patient, because you will never miss out on what is meant for you as long as you're walking towards your purpose. Happy lang tayo always, guys. Smile lang tayo kahit marami tayong problem. Guys, see you on my next video. Alis na kami, ganito yung place. Nakatakot, guys, sa continuation ito ng kwento ko na parang naputol kasi nag-imot-imot si Inday nyo kaya sa video sa vlog. Ang kwento kasi, naligo kami noon sa ilog, tsaka bigla na lang lumaki yung tubig, pero wala talaga, ganito talaga yung panahon. Maganda siya, okay ang panahon, may araw, hapon na kasi yun, guys. At saka hindi namin napansin na ganun yung mangyayari. Hindi namin talaga inakala, didn't notice that whenever you can see birds flying up and there's a lot of them there, it means that's a warning that there's ano tawag dito, yung may masamang, ano ba ang matatawag dyan, hindi ko ma-explain. Yun pala, doon sa taas pala ng bundok ay may may malaki ng tubig na paparating doon sa pinapaliguan namin na part. So yun, munti ka na kami talaga, guys, kasi biglang laki yung tubig, kaya takot na talaga ako sa mga moving water, lalo sa ilog, takot ako. So yun na, guys, ang may kwento ko, mai-share ko sa inyo na nangyari sa akin kung bakit na medyo may phobia ako sa pagdating sa moving water. So ano na yun, guys, lesson to learn na yun, na wag talaga tayo maging kampante sa lahat na lang ng pupuntahan natin na lugar. Lagi tayong maging aware at lagi natin isipin yung kaligtasan natin, kasi hindi natin hawak yung panahon, hindi natin hawak yung mangyayari ba sa buhay natin. So
Ganun lang guys ang may kwento ko. Bye! Sana nagustuhan nyo yung kunting na-share ko sa inyo na about sa phobia feeling ko sa moving water.